pagpalain ng ating pong Panginoon. So patuloy po tayo sa message po ng Panginoon for this month patungkol po sa pananalangin. Tayo po ay tumayong lahat upang basahin po natin ang salita po ng Panginoon sa umaga pong ito. Natin pong pagsasalu-saluhan. Babasahin ko po yung unang talata and then yung susunod pong talata ay kayo naman po and alternate po tayong magbasa ng kanyang mga salita. Dito po sa Lucas chapter 22 verse 39, basahin ko po yung verse 39 and then basahin niyo po yung 40 and sa susunod. Lumabas si Jesus at gaya ng kanyang kinagawian, nagpunta siya sa bundok ng mga olibo kasama ang mga alagad. Iniwan niya sila at pumunta sa di kalayuan at dooy lumuhod at nanalangin. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Next slide po. Pagkatapos manalangin, siya'y tumayo at lumapit sa kanyang mga alagad. Naratnan niyang natutulog ang mga ito dahil sa labis na kalungkutan. Salamat po sa salita po ng ating pong Panginoon. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa umaga pong ito. Salamat po at idinako niyo po kami sa lugar pong ito upang patuloy na magpuri, magpasalamat. Itaas ka, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Salamat sa magdamag na iyong pag-iingat sa amin. Salamat po sa panibagong buhay. Hiling po namin, Panginoon, sa umaga pong ito, ang inyong pong paglilinis sa aming pong mga buhay. Maging marapat po kami, O Diyos, sa inyo pong banal na gawain. Samahan niyo po kami sa umaga pong ito. Pagpalain niyo po ang inyo pong mga salita. At hiling po namin, O Diyos, ang banal na Espiritu sa aming pong kalagitnaan. Mangusap po kayo, manguna po kayo. Ano man tangka at gagawin ng aming pong kaaway, ay patuloy po naming sinasaway. Kayo ang maitaas, Panginoon. Ako ang maibaba. Gamitin niyo lamang po ako bilang daluyan ng iyong mensahe sa umaga pong ito. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming pong panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Po, tayo po makakaupo na. Muli, isa pong magandang umaga sa bawat isa. At alam ko po, maganda po ang ating pong umaga dahil tayo po ay patuloy na sinasamahan ng ating pong Panginoon sa ating pong mga buhay. Nabati na ho ba natin yung ating pong mga katabi ng magandang umaga? O kaya, good morning. Naho? Patungkol po sa tema po natin sa buong pong ito, patungkol sa pananalangin. Pag sinabi pong pananalangin o prayer, ano po yung unang pumapasok po sa ating pong kaisipan? Usual ang pumapasok po sa atin ay patungkol po sa pag-ask o kahilingan ng ating pong mga prayer request sa buhay. At hindi po masama ang bagay pong iyon dahil po tayo po ay lumalapit sa ating pong Panginoong Diyos. Subalit sa umaga pong ito, patuloy po nating laliman, ano po ba ang ibig sabihin ng panalangin? Sige po, next slide po. Ang panalangin daw po ay ang pinakapangunahing kahulugan ng panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Ang panalangin ay hindi pagninilay-nilay o pagmumuni-muni lamang. Ito ay direktang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang panalangin ay ang unang paraan ng mga mananampalataya para maipahayag kay Hesukristo ang kanilang nararamdaman at ang pagnanais na makipag-ugnayan sa Diyos. So ito raw po ay pakikipag-usap sa Diyos. At kung babalik rin po natin, so yung mga taong hindi po nananalangin ay hindi po nakikipag-usap sa Diyos. Tama po ba? At ako po ay naniniwala na ang inyong pong katabi ay katabi nyo ngayon dahil close po kayo.
Hindi nga. Bakit to kayo close? Bakit to kayo close? No choice. Kaya nyo ho yung close kasi lagi nyo silang kasama. Lagi nyo po silang kausap. Di ba? Kilala nyo na po ang isa't isa. Kaya parang tingin ho natin, ayaw na po nating maghiwalay. Di ba? Dahil kilala nyo na po sila mula ulo hanggang paa. Tama po ba? Kung kilala po natin ang ating pong katabi sa mga oras na ito, sana po ay gayon din ng ating pong Panginoon. Kung gaano po natin kakilala ang ating pong katabi, gayon din po sana si Lord sa buhay natin. Gaano na po natin kakilala si Lord? Sa pamamagitan ng pananalangin. At ang sabi po, ang pananalangin daw po ay hindi parang, alam niyo po yung yung fire extinguisher, na kapag kami sunog ay naalala natin na mayroon palang fire extinguisher dyan na pamatay sa sunog. Na kapag walang sunog, andyan lang. Di po ba? At isa pa ay yung pong tinatawag nating salbabida. Nang salbabida, kapag hindi lulubog ang barko, ay hindi ho natin naalala. Tama po ba? Sana po sa buhay po natin, kahit maayos ang kalagayan po natin, kahit wala ho tayong problema, ay patuloy po tayong manalangin. Patuloy po nating alalahanin si Lord sa buhay po natin. At ang sabi po dito, ang pananalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Kaya nga po, kamusta na po ang ating pong pakikipag-usap sa Lord? Patuloy ho ba natin siyang nakikilala through prayer sa buhay po natin? No. At ang sabi diyan, hindi raw yan pagninilay-nilay o pagmumuni-muni lamang. At ang panghuli po, sabi po doon, ito po ay mayroong pang nais na makipag-ugnayan sa Diyos. At ito po ay hindi po, minsan magpe-pray, wow, ang ganda ng English. Talagang presentable. Pero ang pakikipag-ugnayan ay casual. Pakikipag-usap sa kapwa natin, di ba? Pag nakikipag-usap tayo sa kapwa natin, hindi mo tayo nag-i-English eh. Di ba? Kung ano yung gusto mong sabihin, sabihin natin. Kaya kung tayo po ay lalapit sa Panginoon, sabihin natin, Lord, ito yung nararamdaman ko. No? At yun po ang gusto ng ating pong Panginoon, na tayo po ay patuloy na magdepende sa Diyos. Amen po ba? Yan po ang kahulugan ng panalangin. Minsan pag sinabing prayer, ano gusto mo? Yan. Diba usual pagka sinabing prayer, diba? Ay ano gusto mo? Kadalasan pag may sakit, ayan. Wala naman hong masama doon, wala naman hong problema po doon. Dahil tatawag tayo sa Lord, dahil alam natin, ang Diyos ay nagpapagaling. Amen? Kapag may pangangailangan tayo, wala naman hong masama na tayo po ilumapit sa Diyos dahil alam natin si Lord ay magbibigay ng katugunan sa ating pong mga problema. Kaya lang po, sana nga po ay patuloy. Hindi yung lalapit lang ang isang tao sa Diyos kapag may problema na. Pag may problema lang. Pero pagka walang problema, parang tila baga nakakalimutan si Lord sa buhay. So mahirap po yun. Kaya minsan nagkakaproblema po tayo, ang dahilan ay nakakasuway ho tayo sa Lord. Yun ho ang masakit. Pero ganun pa man, bagamat nagkulang ho tayo, hindi ho natin inuna ang ating Panginoon, nag-decide ho tayo in our own decision, hindi ho natin in-acknowledge ang Panginoon sa ating pagkabigo sa buhay, dahil nga ginawa natin yung yung sarili po nating desisyon, nandyan pa rin si Lord. Dalawang kamay na naghihintay sa atin, sa ating pagbabalik loob at pagsisisi. Hindi niya sasabihin sa atin, ikaw, makasalanan ka, lumayo ka sa akin. Hindi kita kailangan. Hindi po Di ba? Andyan po ang pagmamahal, pag-intindi, pagmamalasakit ng ating Panginoon. Pero, may pero. Kung tayo man po ay nagkamali for the first time, huwag na sanang may second time, may third time, at many time.
Doon sa first time, second time, matuto na ho tayo sa pagkakamaling yon. Na-experience na natin yung habag ng ating pong Panginoon. Huwag natin sabihin, huwag natin isipin, si God is another chance naman. O tama yun. Pero kung ikaw ay patuloy na magkakasala, at sasabihin natin, hindi, mapagpatawad naman si Lord eh. May palo din si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, may palo din si Lord. Namamalo din si Lord. At ayaw ni Lord na tayo pong mga nakakilala sa Panginoon ay nagpapatuloy sa pagkakamali at pagkakasala. Once is enough. Kung marunong mo tayong matuto, once is enough. Okay na po yun. Kung meron pa, sige, pangalawang pagkakataon. Di ba? Wag lang yung, unlimited naman yung kahabagan ni Lord. Totoo yun, unlimited. Pero, parang only rice lang no? Hanggat gusto mo, hindi ho eh. Nung nakakilala po tayo sa Panginoon, mayroon ng conviction, ang banal na Espiritu sa atin, na wag ho tayo magpatuloy sa paggawa ng kasalanan. Amen po ba? Andiyan pa ho ba tayo? At alam ko po, na mayroon pa pong ituturo sa atin ang Panginoon sa umaga pong ito, purihin po ang Panginoon. Ang tanong ho, sa umaga pong ito, marami po tayong tanong. Kailangan ba talagang manalangin? Kailangan ho ba talagang manalangin? Alam niyo po, ang pananalangin, it is a command. Utos po sa atin ito ng Panginoon. Hindi po ito request. Na ang request, pwede mong pagbigyan, pwedeng hindi. Pwede mong gawin, pwedeng hindi. Pwede nating sundin, pwede nating hindi. Di ba? It is a command. So sabi po, it's a commandment. Kung tayo po hindi susunod sa isang utos, ano po ang mangyayari? Ito po ay isang kasalanan. Kaya po ang isang tao at isang, sabihin nating mananampalataya, sinasabi po dito, kung hindi po tayo nakakapanalangin, ito po ay kasalanan. Dahil tayo po ay sumuway sa isang utos. Sabi po diyan Mateo 26:41, magpuyat kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu'y handang sumunod, ngunit mahina ang laman. No po. Minsan sabi ko nga, minsan nasa isip lang ng tao tong Matthew 26:41, magpuyat, manalangin, no, para hindi tayo madaig ng tukso. Dahil ang tukso po, paglabas po natin ng iglesia pong ito, ay ang daming tukso. O naalala po na naman natin yung kanta, tukso, layuan mo ako. Tama ho ba yun? O tukso, layuan mo ako. Mali ho yun ang kanta na yun. Hindi lalayo ang tukso. Tayo ang lalayo sa tukso. Amen? Kung alam natin na itong bagay na ito ay isang tukso at makakapagpabaksak ng ating pong pananampalataya sa Diyos, iwasan na po natin. Iwan na po natin. At ako po'y naniniwala, yung discerning of spirit ay nasa atin dahil tinanggap na po natin ng ating pong Panginoong Hesus. Yung Holy Spirit nasa atin. Kaya alam natin, itong bagay na to, babagsak ako dito. Kapag tinuloy ko pa ito, may warning na si Lord, gumagamit siya ng mananampalataya, na po, kapag pinagpatuloy ko pa ito, babagsak ako sa pananampalataya. At meron siguro tayong kilala na bumagsak na sa pananampalataya. May mga leaders tayo, no, sa ibang lugar, no po, o may kakilala tayong mga leaders na bumagsak sa pananampalataya. Hindi po siguro nila nabantayan yung bagay na yon. At sa atin, wag na nating itry. Bakit? May bumagsak na nga eh. Ano po dapat po natin gawin? So kung may bumagsak na, tayo po magpakatibay. Sa pamamagitan ng pananalangin. No po? Sino ba nagpupuyat sa atin?
para manalangin. O usual, pag nagpupuyat ho tayo, ano ginagawa po natin? Usual, trabaho, di ba? Nagtatrabaho tayo, kasi shifting eh. Alas 2 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Yung shifting, alas 10 ng gabi hanggang alas 2. Tama ba? Alas 6 ng umaga. Kung hindi tayo nakakapanalangin at puro tayo trabaho, pwede tayong bumagsak. No po? Yun po ay isang utos sa atin. No po? Magpuyat kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Kaya kung titingnan natin, saan ba ako nakakapagpuyat? Sa anong mga bagay po tayo nakakapagpuyat? At sino ho dito sa atin ang nagpupuyat upang manalangin? Parang hirap, no? Ang hirap po nito. Pero ito po yung pinagagawa sa atin upang tayo po ay hindi madaig ng tukso. No po? Kaya sana po tayo makapagpatuloy. No, makapagpatuloy ho tayong manalangin sa ating Panginoon. May problema man o wala. Dahil ang panalangin, gaya po ng ating pong nasabi, ay pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap sa Diyos. At kung tayo po mayroon pong kamag-anak sa ibang bansa, kakusapin lang ba natin sila para magpadala ng gusto natin, sapatos, damit, relo, anything na gusto natin, ipadala nila sa atin? Oy, kamusta ka na dyan? Diba? Kamusta kalagayan mo dyan? May trabaho ka pa ba? Buhay ka pa ba? May sakit ka ba? Diba? Kinukumusta natin sila kung ano yung kalagayan po nila. Pero hindi to the point na kaya kayo tatawag dahil gusto lang yung magpadala sila ng mga gusto nating ipadala sa, oy, balita ko may bagong labas na cellphone dyan, baka pwede mo naman akong padalan. Hindi po eh. Ang pakikipag-ugnayan at pakikipag-usap is casual. Di ba? Sana po ganun din po tayo sa Lord. Hindi lang po tayo lalapit sa Panginoon pag kami kailangan lang po tayo. Kapag kami sakit lang, tsaka lalapit sa Panginoon. Kapag ka nasunog, tsaka, sana madamay yung bahay namin sa sunog. Pero pag okay ang buhay, parang nakakalimutan si Lord. Amen? As umagang ito, mayroon pong inilalagay si Lord sa atin. Patuloy po tayong pinapalalim patungkol po sa ano ba ang kahulugan ng pananalangin. Pakikipag-ugnayan at pakikipag-usap upang tayo po ay magkaroon ng intimate relationship sa Diyos. Andyan pa po tayo. Amen. No? Sige po, next slide. Ano ang kahalagahan ng panalangin? Mahalaga po pala ang panalangin. No? Gaano ba kahalaga ang manalangin? Number 1, sabi po diyan, upang lalo tayong mapalapit sa ating Diyos. Sa verse 39, binasa po natin kanina, Lucas 22, lumabas si Jesus at ito po ay kanyang ginagawa lagi. Kasi sabi diyan, kinagawian. No, na siya po ay manalangin sa ating Diyos, sa kanyang Ama. So, sa ating pong mga buhay, ano po yung ating pong ginagawa? Una, upang mapalapit tayo sa ating pong kapwa. Siyempre, communication. Tama po ba? Communication para mapalapit po tayo sa kapwa po natin. Through text messaging. And pagkatapos nun, nagmi-meet up personal. Di ba? Kumakain sa labas. Nagbabanding. Di ba? Sa atin, mayroon. Nagte-table tennis. Nagbabadminton. Di ba? Pati sa banding. Di ba? Kumbaga nakikilala natin yung isa't isa at nagkakaroon tayo ng hindi lang isang relasyon, kundi isang matatag na relasyon. No? Hindi lang basta isang relasyon eh.
kundi yung mas malalim na relasyon. Kaya dito po, ang Panginoong Hesus ay laging nananalangin sa kanyang Ama. No? Upang tayo po ay lalong mapalapit sa ating pong Diyos, sana po maging lifestyle ho ng isang Kristiyano na tayo po'y patuloy na manalangin. Andiyan po ang aking may bahay at ang aking pong anak. Pagkagising po nila at nakita ko po na, nagsa-cellphone na, lagi ko po silang tinatanong, anak, nag-pray ka na ba? Kasi mainam po sa atin na tayo po, pag-agising po natin, pagmulat po ng ating po mga mata, tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos at patuloy na nananalangin sa ating pong Panginoon. So sana po meron din po tayong ginagawa. No? Yung pananalangin, kung paano po tayo mapapalapit sa ating pong Diyos. Ang sumunod po, ano ba ang kahalagahan ng pananalangin? Upang tayo ay hindi madaig ng tukso. Sa verse 40, sinabi po diyan, pagdating doon, usually hindi lamang sa mga kalalakihan ang tukso. Tama ho ba, mga kalalakihan? Maging sa kababaihan. Lagi ho nating napapanood sa TV, yung pong lalaki nasa abroad, yung kanyang may bahay nasa Pilipinas, magkalayo po sila. At vice versa, yung babae nasa abroad, nagtatrabaho, at yung lalaki naiiwan dito sa Pilipinas. At alam natin, minsan ang nangyayari, dahil nga magkalayo ang dalawang ito, meron po nakakasingit, nakaaway sa kanilang relasyon. Ang worst scenario, hindi lamang po basta magkalayo minsan magkasama pa. No po, magkasama sa Pilipinas. Dahil nga hindi ganon yung kanilang pananalangin sa Lord, nahuhulog sa tukso. In the end, ano po nangyayari pag nahulog sa tukso? Sira ang pamilya. Tama po ba? Hindi lang third party. Dahil maraming tukso tayong pwedeng ma-encounter sa bawat araw. Kaya pala itong pananalangin ito ay tinuturo ng ating pong Panginoon sa atin. No, na tayo po ay patuloy na manalangin sa ating pong Diyos. Upang hindi ho tayo madaig ng tukso. Next po. Ano pa ho ang kahalagahan pa ng pananalangin? Upang matulungan tayo na malaman ang kalooban ng ating Panginoon. Kapag meron na tayong gustong desisyonan, may mga pangyayari na dapat ng isang mahalagang desisyon, agad-agad ho tayong nagde-decide. Tama ho? At minsan, hindi na ho natin ina-acknowledge si Lord sa bagay pong ito. Dahil kung ano yung gusto natin, yun na agad ang ginagawa ho natin. Tama ho ba? Nangyayari po ito. Pero ano po ang sabi dyan sa Lucas 22:42, sabi niya, Ama, kung ito po ay isang mahirap ipanalangin. Yung gusto ko ang masunod, kundi yung gusto ng Diyos. Yung masunod sa buhay po natin, sa mga bagay na pinagdedesisyonan po natin. Tama po ba? Kaya minsan, ang pangyayari, ang dulo ay kapahamakan. Dahil hindi pala iyon ang gusto ng Panginoon. Iyon pala yung gusto ko na mangyari. Kaya, ito po, tinuturo po sa atin ng Panginoon, Lord, ito ba talaga yung gusto mo?
O baka naman hindi ito ang gusto mo sa akin. Meron pong isang istorya, isang estudyante po, no, ho, na sa school po nila, meron pong outing. Hindi ko po alam kung nakwento ko na po ito sa inyo. At kung hindi man, ito po yung istorya. Desire ng batang ito, ng estudyanteng ito, na siya po ay makasama sa field trip. At may usapan po sila kung saang lugar at kung anong oras. So, intense, Lord, gusto kong sumama sa field trip. Pero syempre, Lord, kung ano yung kalooban mo, yun siyang mangyari. Okay? So, natulog tong batang to, kinabukasan, field trip na nila. At sila po ay nagpunta doon sa meeting place, sa lugar na pinag-usapan, at kung anong oras sila mag-meet doon sa venue. Pumunta itong batang ito, at pagpunta niya po doon, hindi niya na po inabutan yung kanyang mga kaklase at yung bus na kanilang sasakyan. So nakaalis na yung bus. At nalungkot yung batang ito, tong estudyanteng ito, dahil hindi siya nakasama. Pero ano yung prayer niya? Lord, gusto niya. Sabi niya, Lord, gusto kong sumama. Pero kung ano yung kalooban mo, yun ang mangyari. So, lumipas ang oras, nabalitaan po ng batang ito, ng estudyanteng ito, yung sa kanilang sasakyan, yung bus na sinakyan ng kanyang mga klase, ay nahulog sa bangin. So, na-disgrasya na po, yung bus na yun, na sinakyan ng kanyang mga kaklase. At ano sabi ng bata? Although nalungkot siya, siyempre, dahil mga kaklase niya yung mga na-disgrasya, no, kasama niya sa eskwelahan, yung bus na yon. Sabi niya, nalungkot siya at sabi niya, buti na lang, hindi ako mabot doon sa venue. Buti na lang na late ako. So minsan, may mga bagay po sa ating po mga buhay na may mga pangyayari na meron tayong gusto, pero hindi inaalaw ni Lord kasi makakasama po sa atin. Tama po ba? Hindi po magiging magandang epekto sa buhay po natin. Kaya napakainam na sa ating pong pananalangin, i-ask natin, Lord, ito ba yung gusto mo? Well, of course, sabi niya, desire niya na makasama, gusto niya makasama. Pero meron siyang another prayer na, Lord, kung anong kalooban mo, mangyari. Kaya sa buhay ho natin, although meron tayong specific na nilalapit sa ating pong Panginoon, meron tayong idinudulog sa ating pong Panginoon, ito yung gusto natin, Lord, pero siyempre yung mas mainam, yung gusto mo na mangyari sa akin. At yun yung mangyari, na maganap. Amen po ba? Nandiyan pa ho ba tayo? At sa ating pong pananalangin, sa ating intimate relationship sa Diyos, siya po ay patuloy na mangungusap sa atin kung ano ba talaga yung dapat po nating gawin sa buhay. Patuloy ho natin siyang tanungin, Lord, gusto mo ba to? O gusto ko lang ito? Magkaiba ho yun, ho. Gusto ko ba ito? Lord, ito gusto ko na gawin mo, Lord. Lord, parang inutusan pa si Lord no? Lord, gawin mo nga to. Lord, itong gusto ko. Minsan alam nyo, nagagawa ho natin genie si Lord. Ano yung genie? Meron kang request, no? Kapag hindi natutupad yung panalangin mo, parang nagtatampo pa tayo kay Lord Tama po ba? May mga ganun bang instances sa buhay natin, sa prayer life natin, na sa ating pong paglapit sa Lord, nananalangin tayo sa Panginoon. Gusto natin pagka humiling tayo outright, tumugon agad si Lord? May mga ganun ho ba? Hindi ho ba mas mainam na tayo po ay maghintay kung ito ba ay kalooban ng Diyos at gusto ng Panginoon? Yes, no, wait. Alam ho natin yon, ang tugon ng Panginoon sa ating po mga panalangin. Yes, no, wait. Baka mamaya, no na pala, ang tugon ng ating pong Panginoon sa ipinagpe-pray natin sa Kanya, wag na ho nating i-insist yung gusto natin. Kasi,
no na pala yung gusto natin. No? Hindi pala yun talaga. Wag yan, wag yan. Anak, eto ang gusto ko at makakabuti para sa'yo. Sabi po dito, when we pray, we are also aligning ourselves with God's will. We are asking Him to lead us and help us in our journey through life. Prayer is a way for us to surrender our lives to God and trust that He will lead us down the path He has planned for us. Sige nga po, tinanong natin yun. Ang sabi ho dyan, alam ho natin to, Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him. Sa ibang translation, acknowledge Him and He will make your paths straight. Sa Tagalog ho, ito pong sabi, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gagawin, siya nga'y alalahanin o sangguniin sa ibang translation upang ikay patnubayan ng sa iyong mga tatahakin. Di ba? Bakit? Kasi alam ni Lord yung darating, yung future. Pero tayo hindi natin nakikita yung future natin. Amen. Wala na amen. So, sana nga po ay patuloy ho nating ipagkatiwala ang lahat sa atin sa buhay na ito. Ang sabi po, when we work. But when we pray, God works. Amen? Magtrabaho tayo. Pero pag nanalangin tayo, si Lord ang kikilos sa buhay po natin. Okay po, next po. Prayer gives us wisdom and guidance. Sometimes we pray to seek God's wisdom and guidance, especially during times we need to make an important decision. If any of you lacks wisdom, you should ask God who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. So, napakahalaga ng panalangin. Sabi diyan, bibigyan niya tayo ng wisdom and guidance. No? Minsan, tumatakbo tayo sa kaibigan ho natin. Nagtatanong ho tayo kung anong gagawin ho natin. Tapos yung nilapitan, hindi naman mananampalataya. Nag-aaway kayo ng boyfriend mo, ng girlfriend mo. Ano sabi? Hiwalayin mo na. Hello? Inilapitan, hindi mananampalataya. Imbis na lumapit doon sa makakapagbigay talaga ng solusyon na galing sa Panginoon, di hiwalayan mo. Lagi naman kayo nag-aaway, di hiwalayan mo. Yun bang gusto ng Panginoon? Meron kayong pamilya, meron kayong mga anak, lalapit tayo dun sa isang di mananampalataya. Mag-aas tayo ng tulong. Nagsisik tayo ng tulong sa kanila. Di ba? Di hiwalayan mo. Hindi magandang pakinggan na mawasak yung ating pong pamilya. Samantalang tong isa, dito ko lumapit. Sige, pag-pray natin. Di alam natin, mabubuo ulit yung pamilya nyo. Magkakasundo kayo ng pamilya nyo sa tulong ng Panginoon. Amen po ba? Minsan doon pa tayo lumalapit sa hindi mananampalataya, di ba? Instead na lumapit po tayo doon sa taong mayroong wisdom, may takot sa Diyos, alam ang biblical principles, di ba? Minsan doon pa tayo lumalapit sa hindi mananampalataya. At alam natin kung ano makukuha nating mga pananalita sa kanila.
Instead na lumapit po tayo sa Panginoon, lumapit po tayo sa mga tao na alam natin, mapapagkatiwalaan natin, na malapit sa Diyos, at ang mga advices na maibibigay po sa atin ay patuloy na makakatulong sa atin at makakapagbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Ituloy ko po yung sa Tagalog version ng Santiago chapter 1 verse 5 hanggang sa mga sumusunod. Ang sabi dito, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Subalit ang humihingi, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala is also evident when trouble comes. In this fast-paced life, we are constantly bombarded with stress and anxiety from work, school, and other responsibilities. Sometimes it can all feel too overwhelming and we just need a break. That is why we need prayers for peace, for the kind of comfort only God can provide. Whenever we pray, we are reminded that we are not alone in this world and that God is always with us. Sabi po dyan ng Pilipos 4, 6 and 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos na may pasasalamat sa pamamagitan ng panalangin at ng Tayo ba ay pag mayroong na-encounter sa buhay na talagang lito ka na, hindi mo na alam yung gagawin mo, na po, napakahalaga na manalangin ho tayo sa ating Panginoon. Instead na kung ano yung ginagawa pa natin, na po, nakasanayan na ho natin gawin, sa umaga pong ito, patuloy ho tayong nire-remind ng ating pong Panginoon, ang pananalangin ay magbibigay po sa atin ng kapayapaan at kaaliwan. So mabigat na tayo po, nawalan tayo ng mahal sa buhay,
na po. May namatay ho sa atin, namatayan ho tayo. Yung prayer na, Lord, comfort us. Hindi naman sila yung magbibigay sa atin ng total na kaligayahan sa buhay, kundi ang Panginoon. Tama po yung bakit? Kasi lahat po tayo mawawala. No po, hindi po base sa kanila yung kagalakan, yung kasiyahan. Ang tunay na kasiyahan at kagalakan ay nagagaling sa Lord. Alam mo natin yan. Kasi yung mga bagay na nakikita po natin sa mga oras na ito at nahawakan po natin ay panandalian lamang at mawawala. Sa magpartner nga ho, it's either siya ang mauna, tayo mahuli. Pwedeng ako yung mauna, yung isang mauna, at siya ang mahuli. Siguro bihira yung sabay na kinuha ng Panginoon. Siguro bihira yan, ano. Siguro sa car accident, possible. Kumaka dun sa bus na nahulog, possible. Pero yung natural death, no, yung may sakit ka, usual, una-una. No? Pero ang maganda ho dito, alam natin kung saan ho tayo patungo. Meron ho tayong buhay na walang hanggan sa presensya ng ating Panginoon. Sige po, next slide. Ito po ay isang katanungan. Totoo bang nakikinig ang Diyos? Yung lumapit tayo sa Panginoon, humiling tayo sa Panginoon, walang problema po doon eh. Pero ang pinag-uusapan po dito, sa may yellow, naka-highlight na yellow, yung sa kanya'y tumatawag ng may katapatan at totoo. Yung aminin natin sa Lord, sa harapan ng ating pong Panginoon, na wala akong magagawa kung ako ay hiwalay sa iyo. Acknowledging God is everything in our lives. Wala ko talaga tayong magagawa eh. Limitado yung magagawa po natin sa buhay na ito. Kaya yung pagkatiwala po natin, ang lahat sa Diyos ang lahat ng bagay. Amen? So, totoo, no, na nakikinig ang Diyos sa ating panalangin. Wag ko nating sabihin na bingi ang Diyos. Dahil sa susunod na talata, ito po yung sinasabi. Sabi diyan, kung totoong nakikinig ang Diyos sa ating panalangin, bakit para ang tagal ko nang nananalangin sa Diyos pero wala pa rin siyang tugon? Although itong scriptures na ito ay address sa mga Israel, no po, sa mga Israelites, sa mga leaders, no po, sa salitang ito, no, naka-address po ito sa mga Israelita. Kaya sabi po dito sa Isaiah 59 verse 2, makinig kayo ang Panginoon na hindi mahina para hindi makapagligtas. Hindi rin siya bingi para hindi makarinig kapag tumawag kayo sa Kanya. Ang inyong mga kasalanan, ang siya ito po ay naka-address na po sa mga taga-Israel dahil matitigas po ang ulo po nila. I think ito po ay applicable pa rin sa atin, sa ating pong kapanahunan dahil minsan sa sobrang tigas ng ating pong mga ulo, sa ating pong mga kasalanan at pagsuway, kaya po hindi naririnig ng Diyos yung ating pong mga dalangin. No po, para bagang hindi naririnig dahil walang katugunan ang Diyos sa ating pong mga dalangin. Dahil po yan ay sinabi po ng salita po ng Diyos. Sabi niya, ulitin ko, bakit niya kayo tinalikuran? At ayaw nang makinig
sa inyong mga dalangin. Dahil sa sobrang tigas ng ulo, dahil sa patuloy na paggawa ng kasalanan. Meron mo ho ba kayong kilala, Lord, sana po tumama po ako ng loto, Lord. Lord, pag ako tumama, Lord, yayaman ako, Lord, magdodonate ako sa iglesia. Tanong, pakikinggan ho kaya ng Diyos ang ganong panalangin? Paano kaya kung tumugon si Lord? Nanalo ka. Uy, tinugon ako ng Panginoon. Nanalo ako milyones. Si Lord kaya ang tumugon. Yun ang tanong. Sino bang Lord yung dinalanginan mo? Huwag ko tayong padaya sa ating pong kaaway. At panghuli, bakit ako wala pa akong keep on praying. Patuloy tayong manalangin sa Panginoon. Umasa tayo sa Panginoon. Huwag ho tayong umasa sa magagawa ho natin. Hindi ho natin alam sa mangyayari bukas. Pero ang Lord, alam niya ang pinakamainam para sa atin. Nawa sa umaga pong ito, lumalim yung ating pong pagkaunawa. Ano ibig sabihin ng panalangin? Hindi lang po ito yung pagka may kailangan tayo, lalapit po tayo sa Lord. Hindi po ganun lamang. Kundi ang sabi po sa ating po natutunan, ito po ay pakikipag-usap sa ating pong Panginoon Diyos. Amen po. Salamat po sa message po ng Panginoon sa umaga pong ito. At nawa po tayo po ay lumawak yung ating pong kaalaman, po, yung ating pong pananaw patungkol po sa panalangin. Sige po, tayo po ay tumayo, tayo po ay patuloy na magpasalamat sa ating pong Panginoon. Tayo po ay patuloy na dumulog sa ating pong Panginoon sa umaga pong ito. Hallelujah. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa mga bagay na amin pong natutunan patungkol po sa iyong mga salita, sa mensahe niyo po sa umaga pong ito. At kami po ay naniniwala na lumalim pa ang aming pong pagkaalam patungkol po sa pananalangin. Panginoon, patawad po kung kami man po, Lord, ay minsan hindi po namin kayo nakakausap. Hindi po namin na ibibigay sa inyo ang detalye, Panginoon, ng aming po mga decision making na ginagawa. Patawad po, Panginoon. At sa umagang ito, hayaan nyo na patuloy nyo pong ituwid, O Diyos, ang aming pong pangunawa. Patungkol po sa aming pong pakikipag-ugnayan, Panginoon. Pakikipag-usap sa inyo, Panginoon, sa larangan ng pananalangin. Lord, tatagpuin niyo po kami, Panginoon. Mangusap po kayo, Panginoon, sa amin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Lord, totoo na ang prayer na ito ay nagbibigay kalakasan po sa amin, Panginoon, ng aming pong relasyon sa inyo. At nawa, Lord, hindi lamang po namin ito nalaman sa umaga pong ito, kung dito po'y amin pong magawa, Panginoon, sa bawat umaga, sa bawat pagkakataon. Kung kami man po ay may gagawing desisyon, Panginoon, Lord, i-acknowledge po namin kayo at hilingin po namin sa inyo, O Diyos, kung ito po ba ay gusto po ninyo at hindi yung gusto lang po namin. Salamat po sa patuloy niyo pong pagtutuwid sa amin. Salamat po sa iyong mga salita, salamat po sa iyong mga paalala po sa amin, O Diyos. Hallelujah. Kaibigan ko sa pagkakataong ito, patuloy kang nag-e-end doon sa
kabiguan sa buhay, sa mga desisyon. Ito yung tamang pagkakataon na marinig mo ang salita ng Diyos. Narinig po natin ang salita ng Panginoon. Kung gusto mo siyang i-accept sa iyong buhay, sabihin mo ang panalangin ito, Panginoong Jesus, sa mga oras na ito, inaamin ko na ako'y nalayo sa iyo. Minsan di na kita nakakausap at kadalasan, nagiging busy ako sa maraming mga bagay. Hindi ko na rin nababasa yung mga salita. Hindi ko nagagawa ang mga bagay na pinagagawa niyo po sa akin. Patawad po sa aking pong mga kahinaan. Patawad po sa aking pong mga kasalanan na hayag sa iyong harapan. Hiling ko po sa umagang ito, mangusap po kayo sa aking buhay sa tulong ng Banal na Espiritu. At sa umagang ito, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at sarili kong tagapagligtas. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay at kayo na po ang maghari sa aking buhay. Salamat po sa pagtanggap niyo po sa akin bilang yung anak. Salamat sa buhay na walang hanggan na aking taglay-taglay sa mga oras na ito. Lord, salamat po. Salamat po sa iyong patuloy na pagkilos sa buhay po ng inyo po mga anak. Alam ko po, Panginoon, hindi pa po kayo tapos sa amin. Patuloy po kaming sumunod anuman ang mga bagay na pinagagawa niyo po sa amin para po sa inyong kaluwalhatian. I-bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa. I-bless niyo po ang aking po mga kapatid na ito, mga kaibigan ko po ito na tumanggap sa inyo. I pray na sila po'y lumago sa kanilang pagkakilala at pagkaunawa sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang kaluwalhatian, sa iyo ang pasasalamat. Sa pangalan po ni Jesus. Ito po ang aming samot panalangin. Amen at amen.